Okay, good morning po ulit sa ating lahat, sa inyo lahat. So, April 17, remind ko lang, 18 pala. April 17, birthday daw ni Camila. So, tamang-tama, doon lang gagalapin yung birthday. Para meron tayo lechon. Para meron tayo lechon doon. Okay. So, yung Biyernes Santo yun, tingin ko naman, lahat tayo walang pasok noon. Dahil, Good Friday, ano ba yung Friday? Black Friday ba yun? Good. Black pala, Saturday. Okay, so, recap po tayo last week, no? Kung ano yung natutunan natin. Natutunan natin last week na yung true calling o yung totoong pagtawag ni Jesus ay hindi pwede tanggihan. Sa English, irresistible grace. At ang pagsunod kay Jesus ay may kaakibat na sacrifice or sacrifices. Kailangan nating, kung tayo susunod kay Jesus, kailangan nating lumabas sa ating comfort zones. No? Ngayon naman, tignan natin, no? Paano pinakita ni Jesus at pinatunayan yung kanyang power and authority over all creation. No? So kaya ang title natin is Power and Authority of Jesus. No? Yung text natin, Mark chapter 1, verse 21 hanggang 34. Next week siguro, last part na tayo, tapos magbe-break muna tayo sa series natin. So, simulan natin, no? Medyo mahaba-haba ito, 13 verse, 14 na verse to. Okay, verse 21, and they went into Capernaum, and immediately on the Sabbath, he entered the synagogue and began to teach. No? Nagpunta si Jesus sa Capernaum. At nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. So yung Capernaum, alam naman natin nakaraan, binanggit natin yung Galilee, no? Yung Capernaum nasa Galilee, no? Isang probinsya. So yung Capernaum, bayan siya, no? At kung matatandaan natin, sabi natin last week, ay most ng ministry ni Jesus sa Galilee naganap. No? At dito sa Capernaum, dito tumira si Jesus. No? Kasi ang Capernaum kasi matao. No? At isa pa ang dahilan sa pagtira ni Jesus sa Capernaum, siya'y rejected sa Nazareth. No? Kaya nga sinasabi ni Jesus, yung prophet daw hindi tinatanggap o dire-recognize sa sarili niyang bayan. No? Kasi nga, nakita nila, lumaki si Jesus doon eh. Kaya, paano naniniwala sila na si Jesus ang Messiah o Savior? Eh, nakita namin lumaki yan. Kaya lumipat si Jesus sa Capernaum, strategic sa kanyang ministry kasi maraming tao. Sinagoga, sinagoga, alam niyo ba kung ano yung sinagoga? Place of gathering yun, parang church. Parang ganito, kaya lang, mas malaki dito, no? Sinagoga. Parang church sa panahon natin. Kaya nagkaroon nito, nung sinira nila yung temple ng mga Babylonians, noong panahon nila Ezra, pagbalik ng mga from Babylon, bumalik ang Israel, ang mga Hudyo sa Israel, sira yung templo nila, sinira ng mga Babylonian. So wala silang place ng gathering. No? Ang ginawa nila, tayo sila ng mga sinagogue. No? Bawat bayan, nagtayo sila ng sinagogue, no? Para makapagtitipon pa rin sila. No? Tuwing Sabbath day, no? Yung Sabbath naman, araw ng pamamahinga nila yan, ng mga Hudyo. Tuwing Sabado yan, no? Sabado. Diyan nagmula yung word na
Sabado, sa Sabat, no? Ikapitong araw, no? Ang unang araw ng isang linggo, Sunday, hindi Monday. No? Sunday ang unang araw ng isang linggo. Kaya kung titignan niyo yung mga kalendaryo natin, unang-unang kolong Sunday, no? Kasi yun ang unang araw ng isang linggo. At yung huling araw, Sabado, no? Kasi inutos ng Diyos na sa huling araw, tulad ko, nagpahinga ako sa ikapitong araw sa paglikha, sa creation, dapat kayo magpapahinga. No? Ikapitong araw, yun ang pahinga nila, doon sila nagtitipon-tipon. Pero tayo mga mananampalataya, hindi na Sabbath day ang tawag natin. Ang tawag natin, Lord's Day na. No? At tayo nagtitipon-tipon pag Sunday. No? Yun ang pinaka-Sabbath day natin, Sunday. No, kasi Sunday, maraming example sa Bible, nung resurrect si Jesus, Sunday, nung nagpakita siya sa mga disciples, Sunday, no? Kaya ginawa nating Sunday tayo na nagtitipon ngayon, no? At kadalasan kasi, Sunday, walang trabaho ang mga tao. No? Verse 22, and they were astonished at his teaching, for he was teaching them one having authority, and not as the scribes. No, namangha yung mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Teaching with authority, no, yung tinuturo ni Jesus, kakaiba sa mga nadidinig ng mga tao na itinuturo ng mga eskriba. No, yung scribe, sila kasi yung mga tagapagturo ng kautusan. So, yung tinuturo ni Jesus kakaiba. No, kasi yung tinuturo ni Jesus, truth, no? Yung katotohanan, kaya kakaiba sa pandinig ng mga tao. Kasi yung mga eskriba, tinuturo nito mga ito yung mga man-made law. No, man-made na katuruan. Kaya, nagulat sila, iba yung tinuturo nito, no? Umisan, tao ayaw tanggapin yun, pagkakaiba yung tinuturo nito. No? Kasi katotohanan yun, no? Lalo na sa atin, sa panahon natin, ng mga sinaunang panahon, yung mga maraming itinuro, yung mga naunang mga pastor, na hindi biblical, no? Kaya ngayon, nung nagkaroon ng Reformation, na-reform ang mga maraming reform na lumabas, nagiginig niya, medyo kakaiba yung turo, ayaw nang tanggapin. No? Ayaw nang tanggapin. Kasi nga, iba na. No? Yung mga rabbi o yung mga teacher, sila yung tagapagturo ng kautusan. No? Yung authority nila nagagaling kung saan school sila gumraduate. No? Kung saan kung ano school yung pinag-aralan nila. Kasi kung saan school sila gumraduate, yun ang ma-adapt nilang katuruan. No, sa panahon natin, ganun din. No, kung Pentecostal ka, katuruan ng Pentecostal marinisip mo. No, kung charismatic ka, katuruan ng charismatic ang marinisip mo. Pero sila, nagulat sila, hindi nila alam yung kay Jesus. No? Hindi nila kaya nga sabi, they were astonished, no? Namangha. Kasi hindi nila mag-gets, ano ba itong, kumbaga sa panahon natin, anong denomination itong tinuturo nitong tao nito? Kakaiba. No? Hindi nila kaya namang sila eh. Hindi nila mahuli, anong school kaya galing to? Si Jesus, no? Hindi nila mahuli. Kasi, yung mga eskriba, sa school ni Gamaliel to, sa school ni, ganitong Rabayan. Alam nila, yung mga katuruan eh. Si Jesus, hindi nila mahuli. No, kasi, yung katuruan ni Jesus, yung katotohanan, no, na mula sa Diyos. Yung nadidinig nila, puro mula sa tao na. Verse 23, and immediately there was a man in their synagogue with an unclean spirit. And he cried out. No, bigla naman pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ito ay sumisigaw. No? Pag sinabi mo unclean spirit, si Satan to or yung mga demons niya. No? Unclean spirit.
Kaya yung demon possession, totoo yun, no? Yung mga napapanood natin sa TV. Totoo yun, yung demon possession. Pero kapag ikay mananampalataya, hindi po pwedeng ma-possess ka, no? Ang isang mananampalataya, hindi po pwedeng ma-possess. Hindi pwedeng ma-demon possess. Kasi kung ikay mananampalataya, nananahan sa iyo yung banal na spirito. Hindi yan makakapasok sa iyo. No? At unang-una, alam niya, nasa iyo yung Holy Spirit, paano siya papasok. Hindi maglalakas loob yan. So, cried out, sabi doon, no? Ito ang trabaho ng Satan. No? Imagine niyo, nasa loob sila ng sinagoga, tapos sumisigaw itong napoposes na tao na ito. Bakit? Kasi nangangaral si Jesus. No? Anong gustong gawin ng demonyo na nandun sa tao? Pigilan yung salita ng Diyos. Pigilan yung salita ni Jesus. No? Interruptions. Gusto niyang i-interrupt. No? Distract. No? Si Satan, gagawin niya lahat yan. Lahat ng interruption, lahat ng distraction, gagawin lahat ni Satan yan para wag lang madinig ang salita ng Diyos. No? Diba? Na-experience natin po eh. Kasi kumis kahit nasa loob tayo ng church, ang daming distraction. Minsan, mga batang ganyan, maliliit. Ginagamit ni Satan niya para i-distract tayo. No? Minsan, nasa loob ka ng church, dahil lumulutang yung isip mo, ang isip mo nandun sa sabungan, o nandun sa sinihan, no? Nasa mall yung isip mo, no? Dinidistract ni Satan, pinalagyan ka niya, pinag-iinputan niya yung isip mo ng mga bagay na madidistract ka para hindi mo maunawaan yung salita ng Diyos. No? Minsan naman, hihipa ni Satan yung mata mo. Parang ka ng lasing. Sabi pastor. No? Iba't ibang klase yan na distraction na gagawin ni Satan. At alam ni Satan niya kung anong gagawin niya sa'yo. Awawa, puyat ka kagabi. Ay, napakadali pa i-distract nito. Puyat ka gabi. Hihipan ko yung mata, aantukin ka. No, alam na alam ni Satan yan kung saan tayo i-distract. Isa sa bahay pa lang, sisimulan na ni Satan yan, no? Kaya yung patuloy, tinatamad na magsimba. Tinanghali ka ng gising. Ang oras na. Sa kapaglalang kagamig, no? Parang ang hirap bumangon ngayon, eh. Yung kalahating katawan mo, nakabangon, yung kalahating katawan, nakahiga pa rin, eh. No? Pagkalinggo, ganyan ang gagawin ni Satan. Imagine niyo, paglinggo lang yan. Kita mo sa amin, yung tatlo sa amin may mga sakit, no? Kaya ako pagdating ng Sabado, ingat na ingat ako dyan sa araw ng Sabado. Kasi yan yung araw na iaatakihin ako ni Satan. Lahat ng distraction gagawin ni Satan sa akin. No? Kaya ingat na ingat ako pag araw ng Sabado. Isipin nyo, si Grace, kahapon siya nasumpong, kasakit, no? Lunes hanggang Biyernes, hindi siya nagkasakit. Bakit Sabado? Kasi para hindi siya makapal sa ulit ngayon. No? Si Hana, Lunes hanggang Sabado, linggo nagkasakit. Haba ng araw na pwede. No? Kaya ako nag-iingat ako niya. Symptoms pa lang, distraction to, pinagpipray ko kagad yan, Lord. Huwag mo hayaan maging distraction to sa akin. No? Kasi, kapag hinayaan natin yung magtatagumpay si Satan, no, sa atin, at uulit-ulitin niya yun. Verse 24, saying, no, what do we, ang saying, ng mga demonyo, no, what do we have to do with you, Jesus the Nazarene? No? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. Ano ang pakay mo sa amin? Jesus na taga-Nazaret. Napalito ka ba upang kami kuksain? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos. No? Natakot yung mga demonyo kung ano ang gagawin sa kanila ni Jesus. No? At isang patunay ito na
hindi alam ng mga demonyo kung ano yung plano ni Jesus, no? Kung ano ang plano ng Diyos. Hindi nila alam yan. Bagamat alam nila yung scripture, pero hindi nila alam yung plano ng Diyos. No? Bakit kaya? No, tayo alam natin kasi meron tayong Holy Spirit na nagsasabi sa atin, na nag-i-inform sa atin, ito ang gusto ng Lord, ito ang plano ng Diyos. No? Eh, ang mga demonyo na yan, wala yan. No? Wala silang Holy Spirit sa kanila. Wala magpapaliwanag sa kanila kahit alam nila yung scripture. Wala magpapaliwanag sa kanila yan. No? Kahit si Satan pa, no? Si Satan, pumunta magkanino si Satan. Diba naalala ba natin yung temptation ni Jesus, 40 days? And 40 nights? Diba? Ano, mga Bible, mga scripture ang ginamit nila. Si Satan gumamit ng scripture. Pinanlaban ni Jesus, scripture din. No? Kaya mahalaga na alam natin yung scripture. Mahalaga yan. No, kahapon na may pinanonood ako yung debate, no? Nagdidebate, dalawang pastor yung nagdidebate. Yung isa sinasabi niya, hindi mahalaga ang scripture. Yung isa sinasabi, napakahalaga ng scripture. No? Eh, makikita natin sa ating pag-aaral na ang lagi sinasabi ni Jesus, alam niyo kung ano nakasulat sa Bible. Mas makikilala niyo ako kapag inalam niyo yan, no? Yung sinasabi ng Diyos. Kaya nga hindi niyo napapansin, pag sermon time na, double time na yan sila si Satan. Double time na yan. Tataka ka. Pumasok ka rito yung, kunyari, may dalang baby, tulog. Pero pagdating na ng preaching, nagsisermon na si pastor, gising. Ano, andyan yung mangungulit na yan, ganyan. Kasi distraction yun, dinidistract tayo. No, kasi kahit yung mga bata na yan, gagamitin ni Satan yan sa distract sa atin, no? Kaya kailangan alam natin kung paano natin sila i-handle, no? At mapapansin natin, sabi ng mga demonyo, I know who you are, no? The Holy One of God. No? Kilala ng mga demonyo si Jesus, eh. Kilala nila. No? Pati kung saan nanggaling, no? Sabi, Jesus the Nazarene. Alam nila kung saan galing si Jesus. No? Alam nila. Kaya yung mga demonyo, alam nila yan, kilala nila yan si Jesus. No? Maaring tayo hindi nila kilala, pero si Jesus kilala nila. Next verse tayo, 25. And Jesus rebuked him, saying, Be quiet and come out of him. Bakit nirebuke ni Jesus yung demonyo? Bakit nirebuke ni Jesus yung demonyo? No? Eh kung tutusin, nagte-testify lang naman siya, no? Sabi ng demonyo sa verse 24, I know who you are. You are the Holy One of God. Doon nagte-testify lang siya. Pero bakit siya nirebuke ni Jesus? Yun ang tanong. And Jesus rebuked him, saying, Be quiet and come out of him. No? Kasi, ayaw niyang masabi ng mga nakakarinig na may alayan sila ng demonyo. Kasi yung testimony ng demonyo hindi mabuti. No? Kahit na yun ang sabihin niya na I know you are the Holy One, hindi yun mabuti kasi example na lang. No? Kapag yung salita nanggaling sa masamang tao, hindi natin paniniwalaan. Kasi yung testimony niya, bagamat maganda yung sinasabi niya, yung background niya hindi mabuti. Ganun din yung demonyo. Kahit mabuti sabihin ito, kapag sa kanya nanggaling, hindi yon mabuti. No? Kaya kahit na tingin natin, maganda yung ginagawa ng demonyo. Nagtitestimony siya kay Jesus.
Pero ang purpose talaga nun ay sirain si Jesus, no? At i-disrupt o i-distract yung pagtuturo ni Jesus. At alam ni Jesus yun. Kaya pinatahimik siya, no? Sabi, be quiet, kumahimik ka. Kasi alam ni Jesus yung plano ng demonyo, eh. No? Na gayain na naman yung mga taong nakikinig sa sinagoga. Kaya tanda natin, walang mabuti sa demonyo, no? At kahit katiting, wala. Specialist yan sa pandaraya, yung demonyo. Kaya kung kulang tayo sa kaalaman tungkol sa salita ng Diyos, delikado tayo kay Satan. Delikado tayo. Alam niya yan, ay kulang to. Madaling kulang to mapabagsak kasi kulang to. Pero pag marami kang, mahihirapan ako dito. Alam nito ang katotohanan. At makakita natin, no? Si Jesus to, nirebuke niya lang yung demonyo, pero hindi niya binay. No? Hindi niya binay. Hindi kagaya ng mga ibang madidinig mo dyan, mga binabind nila si Satan. Yung demonyo, binabind niya. Si Jesus nga hindi binabind eh. Tapos ikaw ibabind mo. No? Kasi yung binding, magaganap lang yun. Pagkatapos ng Millennium Kingdom, may panahon yun. No? Kaya, huwag natin gagamitin yung word na yun. Si Jesus nga hindi niya ginamit, hindi niya nga binabind eh. No? Kaya nga nagtanong yung nagtanong, babalikan natin yung 24, no? Kaya nga nagtanong ano ang pakay mo sa amin no? Kasi nakatakot yung demonyo, baka ikukulong na sila dun sa abyss, no? Kaya yung binding, huwag natin gagamitin yun. I bind you. Kung kanino nyo man natutunan yun, mali yun, hindi yung biblical. No, kasi unang-una si Jesus ang magbabind dyan, hindi naman tayo. No, sa mga demonyo, sa mga evil spirit, no, si Jesus lang ang gagawa nun. Kaya huwag natin gagamitin yung word na I bind you, I bind you, I bind you, na hindi yung biblical. Verse 26, and throwing him into convulsions, no? The unclean spirit cried out with a loud voice and came out of him, no? Makita natin, sumunod. Sinabi lang ni Jesus, no? Manahimik ka, malis ka dyan. Sumunod yung demonyo, no? Makikita natin yung authority ni Jesus over demons. Na wala talagang magagawa yung demonyo kapag sinabi ni Jesus sa kanila na lumayas sa kanila. No? Maraming mga doktor, hindi sila naniniwala sa possession. Pag napoposes, sinasabi nila, epilepsy yan. Pero kasi parehas yung nangyayari, parehas yung sintomas ng possession tsaka epilepsy. No, nangingisay, bumubulag bibig. No? Pero makikita natin, kung mabasahin natin yung gospel, napakaraming demon possessed talaga. Napakarami, no? Siyempre, doktor, sinasabi nila, epilepsy, paano papagamot ka sa kanila? Para kumita sila. Una-una, kung lalo, kung hindi mananampalataya, hindi nila sasabihin na, demon possessed to. Epilepsy yan, epileptic. At kung ano-ano pang sakit, ang sasabihin nila, no? Verse 27, and they were all amazed, so that they were arguing among themselves, no, saying, what is this? Are you teaching with authority? Bagong katuruan. He commands even the unclean spirits, and they obey him. Ang lahat ay lumangha, kaya sila nagtanungan sa isa't isa, paano nangyari yun? Ito ay isang kakaibang katuruan. Makapangyarihan niyang nauutusan ng masasamang espiritu at sumusunod naman ang mga ito sa kanya. No? Na-amaze yung lahat kasi ngayon lang sila nakakita ng ganito. First time sa paningin nila.
No, pinakikita nito at ang ibig sabihin nito merong absolute authority si Jesus. No? Sa kanyang mga actions, sa kanyang mga sinasabi, no, there is power in His words. No? Kasi sinabihan niya lang yung demonyo, umalis ka, tumigil ka, umalis ka yan. No? Eh yun, simple lang yun eh. No? Simple lang yung ginawa ni Jesus na yun. Mas mahirap yung let there be light. No? Ganun ang ginawa ni Jesus eh. Let there be light. Nagkaroon ng liwanag. No? Let there be land. No? Let there be sea. Sa salita lang. Kaya yung salita ni Jesus may power. No? Tatandaan natin. Itong nakasulat sa Bible, salita ni Jesus ko, ito ay may power. Naniniwala ba kayo? No? May power to salita ni Jesus. Anong power nito? May power ito para baguhin tayo. No? May power yan para baguhin tayo. No? Isipin mo, sa salita lang ni Jesus, pati yung mga unclean spirits, yung mga demonyo, susunod eh. No? Saan ka makakita ng ganyan? Salita lang ni Jesus, salita lang ng Diyos. 28, and immediately the news about him spread everywhere into all the surrounding district of Galilee. Dahil dito, mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. No? Dahil sa demonstration ni Jesus ng power and authority niya, natural lang na kumalat yung balita sa buong Galilee, no? Yung buong probinsya. Yung si Jesus doon, no? Meron yung sinasagipan ng masamang espiritu, anayas niya. No? So, kumalat ngayon yun, siyempre, kung mga simple-simple sakit lang, hindi pa yung gaano nakakabili. No? Pero yung palayasin mo yung masamang espiritu, yung demonyo, ay talagang kakalat yung balita. No? Sa panahon natin, mangyayari dyan, viral yan. No? Magbabiral. Makikita mo siguro, sa panahon natin nangyari ito, yung mga tao sa sinagoga, nakagano lahat yung cellphone kay Jesus. Binibidyo lahat, tapos post, kanya-kanyang post yan. Viral, no? So, again, yung miracle may purpose. Yung miracle na establish niya yung authority ni Jesus. No, yung power ni Jesus na establish no miracle. So, yung miracle may purpose yun, no? Hindi yun kasi ngayon sa panahon natin. Maraming mga pastor ginagawang parang ano lang yung miracle, no? Kung ano-ano yung hinihiling nila na mangyari. Nang hindi nila pinag-iisipan, akala nila yung miracle parang puto lang na pwede mong hilingin, mayat-maya sa Diyos. So, yung miracle, meron niyang purpose, no? Kaya yung mga miracle crusade na yan, hindi ako kayo magpapaliwala yan. Kasi hindi yan totoo, niloloko lang niya ng mga tao, no? At piniperahan yung mga tao. 29, and immediately after they came out of the synagogue, they came into the house of Simon and Andrew with James and John. So last week, nakita natin itong apat na to, tinawag ni Jesus, no? Mula sa sinagoga, si Jesus kasama sina Santiago at Juan ay nagtuloy agad sa bahay nila Simon at Andres, no? Itong si Simon at Andres, magkapatid sila, di ba? Dati nakatira ko sa Bethsaida. Pero dahil lumipat si Jesus sa Capernaum, lumipat din sila ng Capernaum. Parang isang lugar lang sila. Naging headquarters nila yung Capernaum. Kasi maraming tao. Kaya yung mag-ministry, napaka-strategic sa pag-minister, no? Kasi mag-ministry ka, tapos sa liblib na lugar ka titira, walang tao. Sino pag-ministeran mo? Kailangan pag-ministry ka, kagaya nito, maglakad, maraming tao.
No, kaya dito tayo pumuwesto, no? Kasi maraming tao sa paligid, dyan sa lupas. 30. Now, Simon's mother-in-law was lying sick with a fever. And immediately they spoke to Jesus about her. Noon na nakrigang nilalagnat ang biyana ni Simon at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. So, si Simon, si Pedro to, no? So, ibig sabihin, dahil may biyanan siya, meron siya asawa. No? May biyanan eh. So, may asawa siya. At kasama niya nakatira sa bahay, yung asawa, yung biyanan niya. Ibig sabihin, indication yon na biyuda na yung biyanan ni Peter. Kasi kasama nila. Kasi kung may asawa pa ito, hindi ito pwedeng tumira kila Pedro. Okay? So, meron daw fever, no? Sabi sa Lucas, sa book ng Luke, high fever ito, serious. Yung sakit ng biyanan ni Peter, kaya hindi ito makatayo. No? 31, and he came to her and raised her up, taking her by the hand. No? And the fever left her, and she began waiting on them. No? So pinagaling ni Jesus, no? Yung biyanan ni Peter. No? Sa King James Version, diyan nakasulat dyan, she began waiting on them. Kaya nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan ito sa kamay at ibilangon. Noon din gumaling ito at naghanda ng pagkain para sa kanila. Sa King James Version, ang sabi, hindi began waiting on them. Sa King James Version, ang sabi, ministered to them. No? Ministered to them. No? Bakit pa sinabi ito ni Mark? Minsan, kapag aaral tayo ng Bible, isipin na, bakit pa sinasabi ito? No? Anong purpose? Bakit ito sinasabi? No? Naisip pakita ni Mark dito na after mag-serve ni Jesus sa atin, kailangan tayo din magsaserve. No? Yun ang gusto ipakita ni Mark dito. Pagkatapos niyang pagalingin yung biyanan ni Peter, anong ginawa? Yung biyanan ni Peter, naglilingkod naman. Naglingkod din sa iba, no? Pinakain sila. No, kasi si Jesus, nag-serve sa atin si Jesus. Sa parang paraan, nag-serve si Jesus sa atin. No, binigyan niya tayo ng bagong buhay. No? Yung buhay na papasok sa langit. No? So, in return, tulad ng ginawa ni Jesus dito sa biyanan ni Peter, dapat mag-serve din tayo. No? Kailangan natin mag-serve sa iba. Lalo na dun sa mga may mga pangangailangan spiritually. Sabihin, dun sa mga unbeliever, dun tayo dapat mag-serve sa kanila. I-share natin yung gospel. Unahin natin sa bakuran natin. Sabihin, sa pamilya muna natin. Ayan ang priority natin lagi. Family. Unahin natin. Ngayon, okay na lahat yung sa family natin. Kapitbahay, mga kamag-anak, workmates, schoolmates. Meron tayong dapat gawin, no? Paano na tayo magsaserve sa kanila? I-share natin yung gospel. Napakadali lang i-share yung gospel. Kung hindi tayo mahihiya. So, yun ang number one natin problema. Nahihiya tayo. Ayoko i-share, kakahiya. Well, magbigay nga lang ng trust eh. Ayaw natin magbigay kasi baka i-reject mo. Ayaw natin ng rejection eh. Natarap mo bakit. No? Ayaw natin ng rejection. Bigay ka ng trust doon. Ayaw ko, kakahiya. Ayaw ko, nakakahiya. Ano nakakahiya ron? Sila nga ang dapat mahiya kasi sila yung gusto nating
itulungan para baka masumpungan nila yung kaligtasan. Tapos dire-reject nila. Mas nakakahiya sila. No? Kasi tayo, yung magandang intention natin. No? Kaya dapat hindi tayo mahihiya. No? Lalo na sa mga kamag-anak natin, sa pamilya natin. Huwag natin ikahiya yun. Yung pag-share ng gospel sa kanila. No? Kasi one day, nare-realize nila yan. No? Ang bawa, hindi nila tinanggap talaga, no? Nakamatayan. Dumating yung time, no? Yung end of time, dumating, no? Magugulat sila ngayon, bakit nandito kami? Sayang hindi ako nakinig kaya, no? Sayang hindi ako nakinig. Wala na, too late. No? Too late na. Kasi yung chance natin once lang, hanggang nabubuhay lang tayo, pag namatay tayo, wala nang second chance. Kaya yun ang gawin natin motivation para sa ating pamilya. Sa mga kamag-anak natin. No? Na imagine natin, na isisipin natin, paano na kung bukas mag-rapture? Kaawa-awa yung maiiwan. Kaabag-habag. No? Hinihintay ko lang, kasi meron akong napanood na movie, Tribulation, napakaganda. Kaso yung movie, kalahati pa lang yun sa first 3.5. No? Kasi yung second 3.5 years ng tribulation na tawag doon, Great Trib, no? Great Tribulation. Pag napanood ko na yung kompleto yun, ipopost ko sa group chat natin para mapanood ninyo, para makita nyo ano ba ang daganasan ng tao kapag naiwan o napasama sa Great Tribulation. Yun ang magmomotivate sa atin na kawawa naman itong anak ko. Pag hindi ko na kasabi na pasama sa rapture, ay kawawa naman ang nanay ko, ang tatay ko. Hindi ito biro. No? Sa totoo lang, kung makikita niyo yung magaganap. No? So unahin natin, no? Unahin natin yung mga kamag-anak natin. Kung mag-testimony tayo sa kanila, na tayo dati spiritually sick din. Pero dahil sa grace ng Diyos, sa habag ng Diyos, pinagaling tayo ng Diyos. No? Kasi tingnan nyo, pag si Jesus nagpapagaling, ang unang pinagagaling kay Jesus, hindi yung karamdaman. Yung ating spiritual sickness, kailangan muna niyang patawarin yung tao. Di ba pag nagpapagaling siya, salanan mo yung pinatawar. Sige, humayo ka na. Kasi yun ang importante, no? Gagaling ka nga sa physical sickness mo, sa impyerno ka man mapupunta. Ay wala, kwenta yung pagkagaling mo. Kailangan yung spiritual natin ang ating unahin gumaling, no? Kaya kapag nagsishare tayo sa iba, sabihin natin sa kanila, ako spiritually sick din, pero dahil sa grace and mercy ng Panginoon, ngayon, ako'y pinagaling niya. Pinagaling hindi sa karamdaman, kundi sa aking spiritual sickness. At pwede itong mangyari sa inyo kung maniniwala at mananampalataya lang kayo kay Jesus. Kung paniniwalaan nyo yung sinasabi ng Bible. No? Yun yung mensahe. Di ba nakita mo wala na sila? Verse 32, now when evening came, after the sun had set, they began bringing to him all who were ill and those who were demon-possessed. No? Pagsapit ng gabi, pagkarubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasapian ng demonyo. So, isipin, marami sinasapian ng demonyo, no? Ang dami, no? Ngayon, kung sa panahon natin, sabi, wala yung epilepsy yan. No? So, sabi, sun had set. Lumubog na yung araw. So, isipin, tapos na yung araw. Sa panahon nila, sa Jewish culture, kapag yung araw lumubog na, panibagong araw na yun. Bawa ngayon, Sunday, no? Pag yung araw na yan lumubog, mamaya mga bandang alas 6, Lunes na yun. No, tayo dito, nagpapalit tayo ng araw, alas 12 ng gabi. No, sa Jewish culture, pag lumubog yung araw, palit na ng araw yun. So, ibig sabihin, sabihin natin bakit binanggit pa ni Mark yun?
Kasi nga nakita natin kanina, Sabbath day. No? Sabbath day. Nasisinagoga sila eh. No? Kasi kung wala sila sa kung hindi Sabbath day, wala sila sa sinagoga. Pero sabi, galing sila sa sinagoga. Kaya, ibig sabihin, Sabbath day. So, context ang tawag doon, no? Kasi galing sila sa sinagoga. Hindi binanggit na Sabbath day kanina. Kaya lang sinabi, galing sila sa sinagoga. So, bakit pa binanggit ni Mark? Kasi, yung restrictions ng Sabbath day, tapos na. Kaya sinasabi ni Mark, tapos na yung araw. So, ibig sabihin, linggo na. So, wala nang restriction kasi pag Sabbath day, bawal magpagamot, no, sa kanila. Kaya nga yun ang ikinaso kay Jesus eh. Ilang beses nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga o araw ng Sabbath day. So, sinasabi naman, tapos na. Kaya ang tao lahat nagpuntahan na ron, no? Sabi, they began bringing to him all who were ill. Lahat na may sakit nagpunta. Narinig. May si Jesus nandun, nagpapagaling. Puntahan lahat ng tao, mga desperado yan. Kaya nung panahon nila, kakaunti pa lang ang doktor, no? Hindi kayo pa panahon natin ngayon. Nag-aagawan yung mga ospital. Dito ka na sa amin, mas mura. Dito ka sa amin, bigyan ng 20% discount. No? Kaya, sinasabi ni Mark, tapos na yung restriction ng Sabbath day, pwede ka na magdala ng stretcher, yung mga lumpo. No? Pwede na bumuhat ng mabigat. Kaya, ang daming tao, kasi kumalat na yung balita. Pati yung balita tungkol sa Biyena ni Peter, kumalat din, no? Ang tawag doon, mass sensation. Nagkaroon ng mass sensation sa buong Capernaum. So, ang tao, puntahan, no? Ang daming tao sa Capernaum, eh. Matao yung lugar na yan. Yung mga may sakit, nagkaroon sila ng pag-asa, no? Siguro yung mga talagang bedridden na, nagkaroon sila ng pag-asa kasi narinig ni Peter, gumaling, yung demonyo, pinalayas, no? Siguro, kaya rin akong pagalingin ng taong ito, no? Kaya puntahan sila. No, di ko lang sa atin, pag may albularyo na balitaan na nagpapagaling ng lahat ng klase ng sakit. Dinadayo pa yan, dadayuhin pa yan talaga ng mga taga Mindanao, taga Bisaya, pupunta talaga yan, no? Kasi desperado sila na mapagaling. Ganun nangyari. Sa pagkakataong ito, no? Verse 33, and the whole city had gathered at the door. No? Halos lahat ng mga taga roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Imagine natin kung gaano karami ito. No? Ano to ha? Gabi. Tapos, lahat ng tao sa Capernaum, nasa pintuan ng bahay nila Jesus o ni Pedro, no? Nasa bahay nila Peter, sa labas. Ang daming tao. No? Parang yung sa posisyon, no? Nung sa Reno, nung nakaraang linggo, ang daming tao sa Quiapo. No? Kaya lang, ang pagkakaiba lang nito, yung si Jesus tunay na Diyos, yung sa Nazareno, ay Diyos-Diyosan yun. Walang magagawa yun sa kanila. Hindi sila kayang iligtas, no? Kahit na yakapin nila yun, isama nila sa bahay nila. Hindi sila kayang iligtas ng Nazareno na yun. No, ito dito, si Jesus talaga, at nakasisiguro sila pagagalingin sila ni Jesus. Uy, last verse na. No? Sabi, and he healed many who were ill with various diseases. So, iba-ibang sakit. And cast out many demons. Ang daming demonyong pinalayas. No? And he was not permitting the demons to speak. No? Because they knew who he was. Kilala siya ng mga demonyo eh. Kasi hindi naman susunod sa kanya kung hindi siya kilala. No, pinagaling ni Jesus sa maraming may sakit. Ano man ang kanilang karamdaman. No? Walang pinipiling karamdaman. No, kaya nga yung mga preacher ngayon na sinasabi nila meron silang power to heal. Hinahamon ko sila, pumunta sila sa ospital, pagalingin nila lahat ng may sakit doon. Doon maniniwala ako sa kanila, hindi naman talaga silang healing power. Pero kasi dito mundo wala.
sabi dito, ano man yung kanilang karamdaman. No? Pinalayas din niya yung mga demonyo at hindi niya hinayaan magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. No? Walang pinipili si Jesus sa karamdaman na pagaling. Ay, hindi ko kaya yan. No, kahapon, nalok tinatulog. Yung bata, nagpapagamot yung kamay niya, yung parang, alam mo yun, yung parang, di ba yung poly sa paa, lumiliit yung paa, gano'n. Sa kanya naman kamay, maliit yung dito niya. Tapos parang mahaba yung kamay. Pinagagaling, no? Parang pahid na, ayaw mo, anong pinapahid sa kaya, bilakpang parang panyo. Pagtanggal, gano'n pa rin eh. No, sabi mo, paano paniniwalaan ng tao itong tao na to? Di ba, habag-habag sila kasi yung mata at pagtainga nila nakasarado kasi hindi nila matanggap yung katotohanan na fake yung fake healer na yun. No? Nakakahabag talaga. Baka tumakbo si Pogi. Okay, so makikita natin dito, he was not permitting the demons to speak. Ayaw niyang pagsalitain yung mga demonyo, no? Ayaw niya. Kasi baka magkaroon ng premature attack. No, pag testimony na naman yung mga demonyo, anak ng Diyos yan yung tagapagligtas. Baka maraming magaling magkaroon ng premature attack. No, sabihin, hindi pa kasi panahon para ipako si Jesus, kailangan niya mag-ministry ng 3 taon. No? Kaya sabi niya sa mga demonyo, tahimik kayo. No? O kaya baka magkagulo, hindi na siya makapag-ministry sa ibang lugar. Kaya sinasabi niya sa mga demonyo, tahimik kayo, tahimik. Kasi yung mga tao, naghahanap yan ng prueba eh. No? Ang tao, kapag yung demonyo nagsalita, mas paniniwalaan ng tao yun eh. Kesa dun sa mga nagsasabi ng katotohanan. No? At ang isa pang ang isa pang purpose ni Jesus para patunayan na yung kingdom coming o yung kingdom of God marireveal lang dun sa mga taong pinili ng Diyos, yung mga taong nakakakita ng katotohanan, yung mga taong nakakarinig ng katotohanan, Amila. no? Amila. Yung true identity ni Jesus, makikita lamang o matatanggap lamang ng isang tao kung siya'y binigyan ng Diyos Ama ng faith. No? Hanggang ang tao hindi binibigyan ng faith ng Diyos, hindi yan maniniwala. No? Pansinin natin yan. Kung napapansin ba natin yan, minsan sinishare mo na, ang hirap, teka sa ulo, no? Nakakainis. Sinasabi ko na sa iyo katotohanan, lahat, pinamumukha ko, ito, sa harapan mo yung katotohanan, ayan, basahin ko, gusto mo lalakihan ko pa yung sulat, pero hindi naniniwala, no? Hindi tinatanggap yung sinasabi natin. Kasi, hindi siya binibigyan ng Diyos ng faith, kasi sa Diyos manggagaling yun eh. No? Yung faith at ability to see and accept the truth. No? Sa Diyos lahat manggagaling yan. Kaya kapag meron tayong evangelize, hayaan mo lang, no? Relax ka lang, huwag kang magsawa, huwag kang naiinis. Kasi, yung sabihin, wala pa, hindi pa siya hindi pa time, no? Kasi tayo, pag nag-evangelize, ang purpose natin is to share the word lang. Yun lang ang trabaho natin. No, kasi ang Lord ang nagbabago dyan. Hindi nagbibigay ng faith. Ang Lord na nagbibigay nun, hindi natin kayang gawin yun. Kahit anong gawin natin evangelism dyan, kung hindi naman yan binibigyan pa ni Lord ng faith o ng ability to see and accept the truth, wala tayong magagawa yan. No? Wala sa kamay natin yung salvation. No? Ang iba. Kundi nasa power and authority
ni Jesus. Nasa auto, nasa power ni Jesus yun. Wala sa ate. At yung revelation na yun, yung revelation ng gospel, nagaganap lang sa appointed time ng Diyos. No? Sa appointed time ng Diyos. Kahit anong gawin natin, kung hindi pa time, hindi yan magaganap. No? Pero hindi ibig sabihin no, natitigilan mo na. Sige lang. No? Kasi hindi nga natin alam kung kailan yung appointed time. No? May pwedeng instant. Yung iba pagka in-evangelize, pag na-share, on the spot, no? May nagkakaroon ng faith and ability to accept. No? Tanggap ka agad yan. Tunay, ha? Tunay na acceptance. Meron naman yung iba nagtatagal. No? Nagtatagal. Yung iba, kinakailangan pa dumanas sa mga pagsubok, no? Bago tatanggap eh. No? Takot ka pagsubok muna, dadaanan niya bago yung tatanggap. So, iba-iba, no? Depende yun sa Lord. Hindi natin saklaw yun. Hindi natin sakop. Kaya huwag tayo maiinip, no? Sa ating ini-evangelize. Sige lang, no? Pag-pray mo lang, pray. May time ka, share the gospel, share. No? Huwag tayong gagawa ng ibang diskarte, no? Iba kasi ibang diskarte ginagawa. No? Iba yung diskarte yung gagawin na iba para tumanggap, no? Yung iba, mayroon pa mga palabas dyan, no? Mga show. Mga foreigner sila para magkansaan yung mga tao. Eh, hindi lang nagsala naman yung show, yung mga foreigner, yung mga Koreano. Yun lang ang pinanonood doon. Pagkalis ng mga Koreano, alis na rin yun. No? At, ang mahirap doon, magkakaroon doon ng false conversion. No, yung peking conversion, akala natin na-convert. Yun pala hindi. Kaya yung revelation, pag pinilit at pinuwersa natin, nagbubunga yun ng confusion at false conversion. No? Nagbubunga yun talaga. Hayaan natin yung Lord ang nag-open ng kanilang puso't isipan. Yung faith. Kaya yung iba, pag nag-evangelize, no? Sinabihan lang, pasusunod rin na, sinner's prayer, sunod ka sa prayer ko. Eh, dahil makulit ka, susunod na yun. Sige na nga, para umalis to. Naisip-isip para umalis to. Lord, ganyan, susunod ka ngayon sa sinner's prayer. No? Sasabihin na, congratulations. No? Isa ka na ngayon sa mga anak ng Diyos. No? Binigyan mo ng false assurance yung tao. No? False conversion ang tawag doon. Kino-congratulate mo pa. Masusunod mo sa sinner's prayer. No? Marami ako nakikita niyan. Ako. Kahabag-habag yung mga binigyan nila ng false assurance. Kasi pupunta sa church yun eh. No? Akala nila, born again na sila. Yung pala, hindi pa. Nagtataka sila na bakit walang fire? No? Bakit walang fire? Walang desire. No? Bakit walang change? Walang transformation? Kasi, pinilit lang yung, yung conversion mo. Hindi ka pa talaga born again. No? Binigyan ka ng false assurance, yung tao na yan, kung sino man yun, hindi pa sunod sa iyo sa sinner's prayer. No? Walang involvement sa church. Isa, confused sila. Saan pa ko na church naman ako? Pero bakit? Parang dead. Yung spirit ko patay. O hindi ko pa na-born again kasi patay pa yung spirit mo. Ang taong born again, pinanganak muli. No? Yung salita, pinanganak muli. Yung spirito ng tao, likas na patay. Kapag na-born again ka, yung spirito mo mabubuhay ulit. Bibigyan ka ng bagong spirito ng Diyos. No? Kaya tatanggap, wala akong desire, no? Confused. Pero yung anak natin, yung mga pamilya na,
Habang lumalaki yan, gusto natin yan ay i-involve sa gawain sa bahay. No, gusto natin, bata pa lang, tuturuan mo na siya. Ikaw tagalipit ng pinggan. O ikaw tagatapon ng basura. O ikaw tagahugas ng pinggan. Binibigyan na ng assignment ng mga magulang yan. No? Parang paglaki nila, alam nila yung gagawin nila. No? Hindi alam ng magulang yan na lumaki yan ng paupo-upo lang. Walang kwenta magulang yun. No? Walang kwenta yun. Pahila-hila lang yung anak nila. Kailangan turuan mo maging responsable yan sa kanyang buhay. Magkaroon siya ng obligation. Ganun din yung relasyon natin sa Diyos, sa church, ganun din. Kailangan natin meron tayong obligasyon. Hindi rin pwede upo-upo lang tayo. Napakaraming ministry dito sa church. No? Nakita nyo kanina, kulang tayo sa song leader. No? Multimedia. Ang dami. No? Ganun din, kailangan meron tayong participation sa church para mag-grow tayo. Kung ayaw mo, hindi kayo magpa-participate, wala. Kung hindi ka part ng family, visitor ka lang. Kasi bisita, gano'n eh. Pumunta sa bahay, siyempre, pagsisilbihan mo. Bisita yun. Pero kung ikaw, member ka ng bahay, household member ka, ikaw yung nagsisilbi. No? Kaya maraming nawawala sa church. Marami. Yung bigla na lang hindi nasulpo. Hindi mo nagpapaalam kung bakit nawala. Kasi, yung premature yung pagtawag sa kanila. No? Hindi lang members, no? May mga ex-pastor pa. Yung mga dating pastor nawala sa church, no? Bumalik sa dati nilang buhay. No? Hindi na sila pastor ngayon. Kasi nga sa mga ganong pagkakataon. No? At nakikita natin, sabi dito, they knew who he was. Alam ng mga demonyo yung katotohanan. No? Alam nila, kilala nila si Jesus. Pero, nire-reject nila. No? Nire-reject ng mga demonyo yan eh. Pati yung Diyos, nire-reject nila. No, kasi kung tatanggapin nila, hindi yan gagawa ng ganyan. Una sa langit pa lang, magkaroon ng rebellion doon. Hindi yan magsisisama. Pero 1/3 sumama kay Satan. No? 1/3. Madami yun. Kaya yung mga tao, nire-reject yung katotohanan. Yung truth. No, pag narinig yung katotohanan, nire-reject ko yan kasi hindi ko gusto yan eh. No, kaya hindi ayaw kong i-apply sa sarili ko yan eh. Narinig mo yung katotohanan, ayaw mong tanggapin, i-reject mo. Wala ka pinag-iba sa demonyo. No, yung demonyo nadidinig nila, alam nila yung katotohanan, pero nire-reject nila yung ayaw nila tanggapin. No? Ganun yun. Kaya nga sabi ni Jesus, huwag na kayong magsalita. Huwag na. Kasi wala mabuting testimony na nagmumula sa inyo. No? At sa ating pagtatapos, let us put our faith, trust, and hope in the authority and power of God in Christ Jesus. And share the joy that faith brings with others. Ilagay natin ang pananampalataya, pagtitiwala, at pag-asa. No? Sa autoridad at kapangyarihan ng Diyos kay Kristo Jesus. At ibahagi ang kagalakan na dulot ng pananampalataya sa iba. No? Pagkatiwala natin sa power at authority ni Jesus, ang ating mga buhay. Pagkatiwala natin, huwag po kani-kanino. Huwag sa sarili natin. Ang maraming tao, tiwala sila sa sarili. Kaya ko yan.
Minsan naman, tinitiwala sa iba. Kung kami asawa, tinitiwala sa asawa. So, ano magagawa niya? Ano magagawa mo? No? Yung pagsubok nga lang, di mo kayang harapin mag-isa kung di ka tutulungan ng Diyos. No? Kaya huwag natin ipagkatiwala kung kanino kay Jesus lang. At kapag pinagkatiwala natin kay Jesus, sabi, mararanasan natin ang joy from the Holy Spirit. Joy from the Holy Spirit, yun yung meron kang kagalakan sa kabila ng mga pagsubok. Yun yung meron kang kagalakan sa kabila ng meron kang karamdaman. Yun yung may kagalakan ka sa kabila ng napakaraming mong problema. No? Yun yung joy na tinatawag, na galing sa Holy Spirit. Hindi yung dumating yung mabigat na problema sa'yo, windan ka na. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Sobrang dami ng magsubok, kung papakamatay na ako. No? Hindi yun. Kapag pinagkatiwala natin yung power sa power at authority ni Jesus yung ating buhay, mararanasan natin yun. At sabi, dapat i-share. No? Pamahagi natin yun sa iba. No? I-share natin, mag-evangelize tayo, mag-testimony tayo sa iba. Kung ano ang naging resulta ng pagtitiwala natin kay Jesus. No? Kung ano ang magiging resulta. Magiging at naging resulta ng ating pagtitiwala kay Jesus. No? Gaya ng sabi ko kanina, tayo ay spiritual sick. No? At sometimes dead pa, spiritually dead. No? Si Jesus lamang, yung may power and authority na tayo ay pagiging spiritually. Siya lang yung bumuhay sa ating mag-ulit. Sa ating spiritual death. No, kaya ipagkatiwala natin kay Jesus lahat. Huwag sa ating sarili. No? At kapag pinagkatiwala natin kay Jesus sa lahat, si Jesus na ang ating priority overall. No? Priority overall. Priority over yourself. No? Alam niyo ba ang tawag dun sa pag-ibig sa sarili? Sakit yun. Narcissism ang tawag doon. Pag masyado mong minahal yung sarili mo, narcissistic ka, or may sakit ka, narcissism. No? Kapag ipinagtiwala natin kay Jesus sa power and authority niya, ang ating buhay, siya ang magiging priority natin in life. Siya yung magiging number 1 sa ating buhay. Hindi number 2, number 3, number 4. Number 1. Yun ang gusto ng Diyos sa atin.